refuge and strength. Let every breath, all that I am, will never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King.
ikaw ang pipili. Tandaan ninyo, malapit na dumating ang kapigatian sa mundo. Nakahanda ka ba? Bakit nangihina ang inyong pananampalataya? Ako ang lumalang ng lahat ng bagay, magtiwala kayo sa akin. Good morning mga kapatid. Malapit na daw dumating yung kapighatian. Pero mas malapit munang dumating ang Panginoon tsaka yung kapighatian. So ang hinahanap sa atin ng Diyos ngayon, yung magiging totoo na talaga tayo. Kasi alam nyo ba na parurusahan ng Diyos yung tuli na hindi tunay na natulian? Yan ang mensahe sa atin mga kapatid. Kaya alam naman natin kung paano tayo maliligtas, sabi ng Diyos eh. Ang mananatiling tapat na nagtitiis hanggang wakas, ang siya maliligtas. So alam mo na. So ang didesisyonan mo na lang, mananatili akong tapat sa pananampalataya hanggang wakas. So tiyak na maliligtas ka. So tiyak na sumasampalataya ka kasi magpapatuloy ka eh. Kasi may sinasabi sa Biblia sa Jeremiah 9:25. Narito ang kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan silang lahat na nangatuli sa hindi tunay na pagkatuli. Circumcision of the heart. Kasi nung araw ang Israel, para mapabilang ka, tutulian ka ng laman. Yun ang circumcision. Hanggang sa kinuha na rin ng ibang mundo yan, ibang bansa, sinicircumcise yung mga lalaki. Hindi nila alam na yun ang palatandaan ng Diyos sa mga bayan niya na kailangan tulian. Si Abraham nga, 99 years old ng tulian eh. 100 years old ng mga anak si Sarah eh. Kaya after nung maging bali 8 years old si Ismael, tsaka lang natulian sila. So, talagang yun ang palatandaan eh. Ngayon, ang ginawa na ng Diyos dyan sa circumcision of the heart na, being born again. So, kung hindi ka talaga tunay na magiging born again, na ibig sabihin, magiging bagong nilalang, hindi ka na masubayan, masunuri ka na, maliligtas ka. Pero kung nananatili ka pa rin luma, pagdating ni Kristo, hindi ka maliligtas. Dalawang dekreto ng apostol na makikita mong bagong nilalang ka. Yung tipan ng ikaputhandog. Ginagawa ba natin noong araw? Hindi naman eh. Tsaka hindi gagawin yan ng lumang pagkatao, makasarili nga tayo, sakim eh. Ba't ka magbibigay ng ikaputhandog sakim ka nga? Kaya pag na-born again ka ng tunay, hindi ka na sakim. Hindi ka na makasarili. So napatunayan mo na Kristiyano ka nga dahil may tipan ka na ng ikaputhandog. Kasi yan ang sinasabi sa Genesis 28:22. Kasi madalas sabihin yan eh, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Si Jacob na Israel. Ang ibig sabihin kasi ng Israel, God will rule. Ang maghahari na sa buhay ni Jacob, ang Diyos na. Kaya sabi ng Diyos, mula ngayon, hindi ka na si Jacob, si Israel ka na, kasi ang maghahari na sa iyo ay ang Diyos. So tayo, kung mga bagong nilalang na, ang maghahari na sa atin ang Diyos. Kaya nung papunta siya doon, pinutusan siya ng nanay niya, tatay niya, mag-asawa ka doon sa lahi ni Laban, kapatid ng tatay mo, doon ka kukuha ng asawa. Nung naglalakbay siya, napatigil siya sa isang lugar, tinawag niyang Bethel. Nagpahinga siya, kumuha siya ng bato, ginawa niyang unan. Na naginip siya na mayroon daw ladder na hagdanan na lagos-lagosan doon sa langit, panig-panaog doon ng mga anghel, nandun ng Diyos. Kaya sabi ni Jacob, tunay na ang Diyos ay nandito. Nagtayo siya ng altar doon. Kaya sabi niya, itong batong ito na inunanan niya, gagawin niyang memorial. Babasahin ko sa inyo na, kasi pag sinabing memorial, forever yun bato. Kasi ang bato, alam niyo ba na buhay din ang atoms ng bato? Pero forever yan Kaya bato, matagal masira. Ito sabi niya ako, kung bago kang nilalang, magiging katulad ka ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, gagawa ka ng panata. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ng Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot,
na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito, yung inunanan niya ng kanyang ulo. Ngayon, ang bato, ang iglesia. Sino yung doon? Sino yung ulo ng iglesia ngayon? Si Jesus Christ. Kaya ang bahay ng Diyos, yun yung sinabi niya, sa bahay ng Diyos, ito'y magiging memorial. Sa batong ito na aking itinayo, na pinakaalala, magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibinigay mo sa akin, so lahat ng tatanggapin ninyo, na ibinigay ng Diyos sa inyo, iiikap at iahandog nyo. Kaya ginawang dekreto ng apostol niya. Kaya kung meron ka na niyan, ibig sabihin, ligtas ka na. Kung ipagpapatuloy mo yon. Kasi bago ka nang nilalang eh. Hindi ka luma, hindi ka sakim, hindi ka makasalili. Bagong nilalang ka na, mapagbigay ka na, spiritual ka na, hindi ka na materialistic. Sa lahat ng ibinigay mo sa akin, ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi, ibibigay ko sa iyo. So nakatitiya ka na ngayon na bago ka nilalang. Kasi hindi ka na materialistic. Ngayon, yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, hindi pwedeng mawala yun. Kasi no worship, no rain. Pag hindi ka sumamba sa Diyos, walang ulan. Hindi ka naman pwedeng sumamba sa Diyos nang magnanakaw ka o masakay mo mga sarili. Hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsamba mo. Sabi sa John 9:31. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dadagpat kung ang sino ang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Alam niyo ba na kapag ikaw ay magnanakaw pa o makasarilit masakim ka, kapag naghahandog ka sa Diyos karumal-dumal, sabi sa Proverbs 15:8, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. So kung ikaw ay nakakaunawa at nakakaintindi na ng salita ng Diyos, itong dalawang dekreto ng apostol na to, napakatibay na ebidensya. Kung gusto mo mapatunayang may ebidensya na bago kang nilalang, ginagawa mo to. Hindi mo iwinawaglit ito, sabi sa Hebrews 10:24. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapatang nangako at tayo magtinginan upang tayo maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Napakalapit na ng rapture mga kapatid. Parurusahan niya yung tuli na hindi tunay na natulian. Ibig sabihin, Kristyanuhan ka pa lang. Hindi ka pa tunay na committed kay Kristo dahil hindi ka pa talaga sumusunod sa Diyos. Kasi, minsan lang tayo mabubuhay. Isa lang ang pag-asa. Minsan lang tayo mamamatay din o minsan hindi tayo mamamatay. So ang lahat ng bagay isang beses lang. Isa lang ang Diyos, isa lang ang bautismo, isa pag-asa, isa lang ang buhay mo, isa lang lahat, isa lang ang pananampalataya. So kung itong pagkakataong ito na ibinibigay ng Diyos, pabawaglitin mo pa o hindi mo bibigyan ng halaga, sabi ni Pablo, wag naman sanang mahulog tayo sa biyaya. Kung may biyaya ba, hindi ba tayo susunod sa kalooban ng Diyos? Akala ba natin na kapag tayo naging Kristiyano ng ganito, pwede na, okay na? Hindi. May utos si Kristo Ang sumusunod sa aking utos, umiibig sa akin Kaya kung hindi ka makakasunod kay Kristo, hindi ka umiibig kay Kristo. Kaya nga gumagawa ng dekreto gumagawa ng mga dekreto o ibig sabihin mga imperative commandments na hindi pwedeng hindi mo sundin dahil pag hindi mo sinunod, lumalabas lang na hindi ka Kristiyano. Kasi kailangan ma-improve mo lahat ng bagay Sabi sa Ephesians 4:1,
Namamanhik nga ako sa inyo. Ako bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad ng nararapat na pagkatawag na sa inyo itinawag. Alam niyo ba na napakapalad natin? Dahil tinawag ka, hinirang ka, ang kailangan mo na lang gawin, maging matapat. Kasi kung titingnan niyo mabuti si Judas at si Balaam tinawag, hinirang, pero nahulog sa pera eh. Si Balaam, ang gusto niya, upahan siya ng sambahay ng ginto. Susumpain niya yung pinagpala ng Diyos. Si Judas din, ipinagbili si Kristo ng 30 pirasong pilak. Kung titingnan niyo mabuti, itong mga tinawag na do't hinirang, nahulog dahil hindi tapat. Minahal nila yung pera eh. You cannot serve two masters, sabi sa Luke 16. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. So ang pag-iikap at paghahandog, hindi palakihan ng pera o paliitan eh. Ganon din yun eh. Kasi kung nagnakaw ka ng 5, nagnakaw ka ng 1 milyon, ang tawag din sa'yo, magnanakaw eh. Kaya lang, mahina nga yung penalty. Ang maliit lang ang penalty nung nagnakaw ng ng 5 kaysa doon sa nagnakaw ng 1 milyon. Yung penalty, kaya sabi ng Panginoong Hesus mas matinding parusa igagawad sa kanilang mga pariseyo na sinasaraduhan ng pintuan ng langit, na sila mismong mga alagad ng dyablo, gumagawa pa rin ng alagad na katulad nila na hindi papasok sa langit. Kaya ang pag-aalagad ibinigay sa apostol eh. Ngayon, ginagawa ng Panginoong Hesus, gumagawa ng matitibay na dekreto sa iglesia, para kung ikaw ay tunay na tumanggap sa kay Kristo, tinanggap mo yung sinugo, tinanggap mo yung idinekreto ng sinugo, tinanggap mo yung nagsugo. So napatutunayan mo na tunay ka. So walang maliit o malaki. Kahit panalangin, mga kapatid, walang maliit o malaking panalangin. Hingin mo, huwag mo sabihin maliit lang to, hindi ko to hihingin. Kung kayo'y mananalangin, lahat ng inyong hihingin, ibibigay. So mag-practice ka, kahit sa maliit o sa malaki, maging matapat ka. Kasi minsan lang to eh. Hindi na to uulitin. Pag na-miss mo to, na-miss mo na lahat. Sayang naman. Yung pagkakataon, yung chance na binigay, hindi lahat na nabigyan ng pagkakataon ay nagtagumpay eh. Si Balaam nga, tsaka si Judas, di ba? Si Lucifer din, alam niyo ba, dahil sa kanyang kayamanan, dahil sa kayamanan tinaglay niya, lumaki din ang ulo eh. Lumalabas dito na talaga yung kayamanan na nagpapalaki sa ulo ng tao eh. Nakakalimot sa Diyos eh. Nagiging Diyos na din sila eh. Kasi yung mayayaman, nasosolve nila maraming problema eh. Hindi katulad ng mahirap, laging humihingi ng tulong sa Diyos. Kaya mapalad ang mga dukha sa inyo ang salita ng Diyos eh. Ang mapagtapat sa kakaunti, mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti, di rin naman matuwid sa marami. O di ba tinignan ng Panginoong Hesus yung nag-o-offering doon sa sa offering box? Sabi ng Panginoon, yung matandang yon, nabalo na yon, siya ang nagbigay ng pinakamabuting handog. Bakit? Kasi yung nagbibigay, labis lang eh. Nakapagbibigay nga sila ng malaki o marami. Bakit? Labis eh. Sobra lang yun sa pera nila. Baliwala. Pero itong pulubing ito, ibinigay yung kanyang buhay mismo eh. Yung kakainin na niya, yung buhay na niya, ibinigay. Kaya sabi, yun na nagbigay ng pinakamabuting handog. Kaya kapag ikaw nakapagbibigay ng masakit na paghahandog, kasi masakit yun eh, yung matatapisan tayo ng 10%, tapos magbibigay ka pa ng handog, masakit yun eh. Kaya nga may nakasulat sa Hebrews 10 dun eh, 36 na nakasulat na at kayo'y nalulugod na kayo'y nahablutan ng pag-aari, na pagkakaagaw ng inyong pag-aari sapagkat nalalaman nyo na meron kayo talagang pag-aari sa langit na tumatagal. So baliwala naman lahat yung bagay na yan eh. Sinusubukan lang tayo sa lupa kung mas mahal mo ang Diyos o mas mahal mo yung pera mo. Kung kayo nga'y di naging matapat-tapat sa masamang kayamanan. So yung masamang kayamanan tinutukoy nga, yung pag-ibig sa pera. Yung kayamanan na yan, hindi naman masama ang pera eh. Masarap ang maraming pera eh. Yung pag-ibig sa pera. Yun na sinasabing masama. Kung mas mahal mo yung pera kaysa sa Diyos, doon nagiging masama. Sino nga kaya ang magkakatiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan, yung bahay natin sa langit. Kasi yung bahay natin sa langit, karsada lang nun, made of gold eh. Yung pader lang nun, puro precious stone. Alam niyo ba, ang Diyos ay inalantulad sa precious stone? Doon sa Revelation?
At nakikita ko ang nakaupo sa trono na parang sardio, sabi. Parang sardio, emerald, kumikinang na parang mga precious stone. Inihalimbawa ang Diyos as precious. Kasi yun na yung ultimate and maximum na resulta ng substance. Yung diamonds are forever na yan eh. Hindi na magbabago yung diamonds na yung mga precious stone. Yun na yung huling-huling eksaktong stage ng evolution niya. Kasi yung kagaya ng diamonds, hindi naman talaga diamonds agad yan eh. Carbon yan eh. Dahil sa earthquake, dahil sa pag-init ng mundo, nasisiksik yung carbon, nagkaroon ng diamonds. So inalimbawa din tayo sa pagiging born again. Hindi naman antimano na born again ka, matured ka na eh. O marunong ka na eh, sakdal ka na, hindi eh. It will come to pass unti-unti eh, progressive nga eh. Born again eh. Unti-unting pagbabagong buhay. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopotan niya ang isa't iibigin ng ikalawa. O di kayo mapagtapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So maliwanag yun. So pumili ka, sabi nga ng message kanina, pumili kayo. Nasa inyo yung pananampalataya, mamili kayo. Susunod ba kayo o hindi? Magiging totoo ka na ba o hindi? Kasi meron pa dito sa iglesia natin na hindi pa talaga totally committed. Hindi pa siya talaga niyang pinagtitiwalaan lobos na ibigay sa Diyos ang kanyang kaluluwa. Eh ang problema, paano kung mamatay ka? Unpredictable ang buhay, mga kapatid. Hindi mo masasabi ang buhay. Para lang tayong damo na sumisibol, tapos natutuyo ng araw, nagbubulaklak, natutuyo na yung bulaklak. Yun yung damo, tayong damo, yung bulaklak yung kayamanan. Nauubos lahat yan, miski napakaganda mo ngayon, pagkaraan ng ilang taon, ang pangit mo na. Kahit pumunta ka kay Kalayan o Vicky Bello, lalaylay din ang leeg mo. Para nga si Gina Pareño. Ang kinis ng mukha, pero yung baba ay parang balat ng pabo, nakalambe. Hindi, yun ang kailangan nilang imbentuhin. Paano mo mababanat yung balat sa leeg? Pag nagawa na nila yun, yayaman silang lalo. Tingnan niyo matatanda, makikita niyo sa leeg, kung matanda na, nakalaylay. Parang pabo. Parang lambi ng pabo. Sabi dito sa James, magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan. At titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Tignan mo plano nito, puro pagpapayaman eh. Pupunta kami doon sa isang lugar, magninegosyo, magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Doon sa Luke 12:15, meron doon eh, yung nagtayo ng kamalig. Sabi niya, magtatayo nga, babaksa ko nga yung dati kong kamalig. Kasi ang dami ko ng harvest eh. Magtatayo ako ng malaking kamalig, tapos sasabihin ko sa kaluluwa ko, okay na, kahit ilang taon, relax ka na lang, ang dami mo ng deposit, ang dami mong pera. Sabi ng Diyos, isa kang hangal, kukunin sa iyo mamayang gabi ang kaluluwa mo. Saan kaya mapupunta yung naipon mong yan? Pag-aaway-awayan niya nung magmamana. Magpabarilan, magpapatayan dahil sa mana. Para lumalabas na ito pa may kasalanan eh. Nag-iwan ka ng kayamanan, kaya nagpatayan. Eh kung walang pagkahati-hatian, baka nagkasundo-sundo pa. Kaya nga kayo ang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahoy lumilitaw at pagdakay napapawi. So minsan lang to, sometimes lang ang buhay. O nabuhay ka ngayon, binigyan ka ng chance ng Diyos na makaunawa. Binigyan ka ng Diyos ng pag-unawa at pagkaalam ng katotohanan. Nalaman mo na kailangan maging alagad ka ni Kristo. Nalaman mo na kailangan sundin mo ang kautusan ni Kristo. Kailangan ka isilang na muli sa bagong pagkabuhay mo at susunod ka sa lahat ng utos ni Kristo. Perfect ka sa Diyos. Mananatili ka magtitiis hanggang wakas na sumusunod, maliligtas ka. Kapag nananatili ka sa Ebanghelyo, ligtas ka. Pag tumalikod ka na, hindi ka na maliligtas. Pag tumigil ka na sa panay, hindi ka na maliligtas. So alam mo na ngayon yan. So alam mo na rin ang daan ng kaligtasan. Ibinigay na sa iyo ang daan ng kaligtasan at pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Diyos. Sa totoo nga lang hindi na tayo kailangan turuan ng tao. Dahil lahat tayo na may Espiritu Santo, may anointing. Sabi sa 1 John 2:27.
At tungkol sa inyo, sa iglesia, ang pagkapahid na sa kanya ay inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. So kapag may tumalikod sa iglesia, ibig sabihin, wala siyang anointing ng Holy Spirit. Hindi niya alam ang katotohanan. Kasi sabi dito ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo nasa iyo, nananahan sa iyo. At hindi nyo kailangan kayo turuan ng sino man. Kahit sino pinakamatalinong tao dyan, hindi kayo kailangan turuan nun. Ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid, meron kayong anointing of the Holy Spirit tungkol sa lahat ng mga bagay. So hindi lang sa isang bagay, lahat ng mga bagay. Talagang ganun ang kalooban ng Diyos Lahat ng bagay in all aspects of life. Tinuruan kayo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin hindi ka tinuruan. At siyang totoo at hindi ka sinungaling at kung paano kayo tinuruan ito ay gayon kayong nananahan sa Kanya. Yung binuksan ng Diyos, wala makapagsasarado. Yung sinaraduhan ng Diyos, wala makapagbubukas. So napakahalaga ng patnubay ng Espiritu Santo at malalaman mo yan na anak ka ng Diyos dahil pinapatnubayan ka. Sabi sa Romans 8. Dadapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dadapwat ko ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. So kapag wala kang Espiritu Santo, hindi ka sa Diyos. So wala kang pahid. So hindi ka makakaunawa, hindi ka makakaintindi. Pero nandito pa kayo Ang ibig sabihin, kaya ka nananatili, nakakaintindi ka. Nakakaunawa ka. Kasi itong iglesyang ito ay inabot na ng ilang generation. Yung first generation nga, si Brother Manny. Ako, bunga na ako ng second generation. Anak na ako ni Brother Manny. Kayo mga anak ko. So third generation na kayo. So itong third generation na to, may mga remnants. Ngayon, kayong mga remnants, nasa inyo pagpilit, pagpapasya. Kayo ang magdidesisyon. Kaya kung may nalalaman kang asawa mo, anak mo, magulang mo na nalilihis ng pananampalataya, kailangan pagsabihan mo ng 2 beses. At pag napagsabihan mo na ng 2 beses, hindi pa rin sumusunod, ibigay mo na sa Diyos. Sabi sa Ezekiel 3:17. Meron akong responsibilidad na paalalahanan kayong lahat Hindi pa nawawala ang mga akan ng iglesia sa iglesyang ito. Kilala mo ang sarili mo kung si akan ka o hindi. Hindi ko na kailangan sabihin Kilala mo yun dahil may pahid ka rin Kaya lang, nananaig sa'yo yung pagkasaki mo, yung pagkamakasarili. Madaling gawin yun Taligtan mo. Itakwil mo ang sarili mo, solve ang problema. Sumunod ka sa Diyos, gagawa ang Diyos. Ngayon, pinagsasabihan ko kayo dahil ayoko yung kaluluwa ninyo ay pataw sa akin. Ganon din kayo, baka meron kayong kakilalang anak mo, asawa mo, magulang mo, nakasama natin dito na hindi sumusunod, ba kailangan pagsabihan. 2 beses lang naman Pag ayaw pa rin sumunod, bahala na siya sa buhay niya. Pero kailangan mo sabihan. Ito sabi, anak ng tao, Ezekiel 3:17, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig. At ipanguna mo sa kanila ang ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsalita ka man upang hikayatin ng masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo'y aking sisisatin sa iyong kamay. So halimbawa, may nalalaman ka na talagang hindi tumutugon. Alam mo, hindi talaga tumutugon sa kalooban ng Diyos, pagsabihan mo. Kasi pag hindi mo pinagsabihan at namatay, responsibilidad mo yan. Kasi kasama ka niyan Overseer ka niyan paano kung ikaw ay tatay niyan o nanay niyan? Kayo yung overseer, kayo ang mga pastor ng sambahayan ninyo. Pagsasabihan mo yan. Diyan mo malalaman kung totoo yan o hindi. Magsisisi ba yan o hindi. Gayon man kung iyong pagpaunahan ng masama
at siya hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong ililigtas ang iyong kaluluwa. So kung pinagsabihan mo na, hindi pa rin sumunod, namatay yun, anak mong yun, o sino man yun na pinagsabihin mo ayaw naman sumunod, so wala ka ng responsibilidad. Mga 2 beses, sabi sa Titus 3:10. Kasi napapanahon na para gawin na natin ang mga responsibilidad natin. Kailangan maging responsable ka. Kasi hahanapin ng Diyos sa ano mo eh. Sa balikat mo yung kaluluwa ng taong yan. Asawa mo yan, kapatid mo o anak mo. Ito sabi sa Titus 3:10. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo na. Pag sinabing itakwil mo na, ibibigay mo na sa Diyos. Ang Diyos na bahala doon. Sabi sa 1 Corinthians 5:10. 1 Corinthians 5:13. So pag itinakwil mo siya, binigay mo na sa Diyos, hindi na siya kasama ng iglesia eh. Maniningil na siya ng buwis, publikano na siya, considered unbeliever. Kasi ayaw sumunod eh. Ito sabi, dadagpuan sa na nga sa labas, ang Diyos ang umahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So kapag itinakwil mo na, binigay mo na sa Diyos, ang Diyos nahahatol sa Kanya. Pero habang nasa iglesia pa, may hahatol eh. Ang mga nilagay na otoridad ang siyang hahatol. Kaya meron na excommunicate eh. Pero bago ma-excommunicate yan, matagal na proseso, hindi dapat ini-excommunicate ka agad. Kasi pag in-excommunicate mo tao, putol na siya sa iglesia eh. Ang sabi ng Diyos eh. Ang patawarin ninyo dito sa lupa, patatawarin sa langit. Ang hindi patawarin ninyo, hindi patatawarin. So may authority. Dito sa lupa ang mga iglesia, ang apostol, ang mga obispo, ang pastor. Sa nakakatakot mag-excommunicate. Pero sa iglesia natin, alam nyo, ang tatapang mag-excommunicate na narito. Yung first generation, ang hindi lang nag-excommunicate dun eh, si Brother Fred at si Atang eh. Pero yung dalawa, walang ginawa, kundi mag-excommunicate. Ito, second generation kami. Ako, wala pa akong in-excommunicate dito. Yung ng dalawang pagsasabi, sumusobra pa ako eh. Kung kilala niyo yung dating matanda rito na si ano, yung namatay na nasunugan dito, sino yun? Ano ni Dad? Si Manlodeng. Alam niyo ba, lumampas pa ako sa katakot-takot na paalala dyan. Miski si Dad, bago namatayan, sobrang paalala ko kasi ayokong basta mag-excommunicate eh. Kasi pag excommunicate mo, putol na yun sa iglesia, wala nga sa Diyos yun. Eh, pinuin mo yun? Eh, paano nga kung ang in-excommunicate mo pa? Eh, anak pala ng Diyos. Katulad na nangyari sa inyo. Kasi kung hindi kayo mga anak ng Diyos, wala na rin kayo dito. Eh, kumuha na kayo ng Diyos, nananatili kayo. Ang problema nga naman, eh, anak nga kayo ng Diyos, pero kung totoo ba naman kayong sumasampalataya naman? Kasi hahatulan niya yung tuli sa hindi pagkatuli eh. So, kinakailangan tiyakin mo sa sarili mo. Sabi sa Colossians 1:10. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Magsipagbumang kayo sa bawat gawang mabuti na magsilago sa kaalaman ng Diyos. So, may responsibility tayong lumago sa pananampalataya. May responsibility tayo sumagana sa kaalaman. Kasi sabi sa 2 Timothy 3:16-17, gagawin ka perfect. Ang source, Word of God. Kaya ang mga tagapagturo ng Diyos na nanggaling sa Diyos, nagtuturo ng Word of God. Ang itinuturo sa kawan, si Kristo. Di ba yun ang sabi ni Kristo kay Pedro? Sabi ni Jesus Christ kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. O pangalawa, sabi niya, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. So, ang pag-ibig sa Diyos ay pag-aalaga sa tupa, pakakainin mo. Ano, papakain mo, sarili mo isip, sarili mong aral. Hindi. Aral ng Diyos. Kaya meron tayong source eh. Meron tayong pagkukunan ng pagkain eh. Meron tayong source para maging mature ng Kristiyano. 2 Timothy 3:16-17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo,
sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, merong purpose ang Diyos na gawin tayong perfect. Magiging perfect ka lang kung ang Word of God ang ituturo sa iyo, ipagsasansala sa isasaway sa iko-correct sa iyo. So, sa madaling salita, kakainin natin ang lahat ng Word of God. Wala kang ititira. Hindi ka mamimili. Merong mapapait eh. Merong mapapait na Word of God na masakit eh. Yung pagtalikod sa sarili, ibigin mo kaaway, pakainin mo kaaway, hahablutin ng pag-aari mo, mag-iiga pa. Masasakit yan eh. Pero kailangan mo kainin. Hindi pwedeng hindi mo kainin yan. Sabi sa Hebrews 10, sapagkat kayo'y nangahabag sa mga tanikala at tinanggap ninyo na buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Kasi parang pagkaagaw yan eh. Kasi sa iyo yan eh. Ikaw ang magdidesisyon yan. Pag-aari mo yan eh. Pero kusang loob mong ibibigay sa Diyos yung ikaputhandog mo. Dahil gusto mong maligtas. Kaya masaya ka na nun. Kahit na masakit sa bulsa mo yon, okay lang yon. Kasi mas gusto kong maligtas eh. Palibhasa inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos at kayo'y magsisitanggap ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating na hindi na magluluwat, ngunit ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. So yung pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin, ang purpose niyan sa kaligtasan ng kaluluwa. Kasi ang plano ng Diyos, nilikha niya ang tao para makasama niya forever and ever. So gusto mo rin ba dun sa plano? Yun ang predestination ng tao eh. Gusto mo bang madestino dun? Kasama ng Diyos. So dadaan ka kay Kristo. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can go through the Father except by me. Superlative degree, except by me. So walang ibang daan. Si Kristo lang ang dadaanan at ang daan ay ang salita ng Diyos. Sabi sa Romans 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So kung gusto mo maging banal, gusto mo maging matuwid, gusto mo mabuti, yung kautusan ni Kristo susundin mo. So pag sinusunod mo ang kautusan ni Kristo, nagtitiis ka hanggang wakas, o doon, ligtas ka kung nananatili ka. Kaya checkin mo sarili mo. Subukin mo. Kasi kailangan masubukan mo eh. Sabi sa 1 Thessalonians 2:12. Upang kayo'y magsilagat ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaluwalhatian at kaharian. So, tinawag tayo ng Diyos para samahan niya tayo dun sa kaharian niya. Kasi ang Diyos gumawa ng bahay. Yung bahay niya, nilagay niya dun sa third heaven, sa New Jerusalem. Ngayon, marami dun kwarto. Hindi pa natin alam kung ano itsura nun. So, lahat ng pupunta dun, yun yung tinawag niya at pinili. So, nasa atin ngayon yung pagiging matapat. Sabi sa Revelation 17:14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero. Sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pinili at ay naging tapat naman ang mga nanaig. So alam mo na rin, pag tinawag ka, hinirang ka, ibig sabihin, tinawag ka, hinirang ka, dinagay ka na sa iglesia, binigyan ka ng kaloob. Ngayon, magiging tapat ka para manaig. Kasi sabi dun sa Romans 3:4, malalaman mo lang na nagtagumpay ka pag nahatulan. Pagkat ang lahat ng tao ay sinungaling eh. Walang hindi sinungaling. Ang Diyos lang ang hindi sinungaling. Pero para matiyak mo na talagang ikaw ligtas na,
at ikaw ay nagtagumpay na pag hinatulan. Nahatulan ka na ba? So, pwede kang hatulan kung mamamatay ka. Paano nga kung namatay ka nang hindi ka handa? Paano kung namatay ka na hindi ka pa talaga committed sa Diyos? O hindi ka ngayon handa. Kaya nga, ipagkakatiwala mo Sabi sa 1 Peter 1 Peter 4:19. Dito muna tayo sa 18. Gusto kong basahin to Kasi itong verse na to, ito yung verse na talagang napakatindi rin At kung ang matuwid ay bahagya lamang makaligtas, mabigat na pananalita yun. Kung yung matuwid, bahagya lamang makaligtas, ano ibig sabihin nun? Ang lahat ng mga apostol, matuwid yan Pero ba't sabi nila, bahagya lang ang kaligtasan? Kasi nga talaga namang kung titignan mabuti, napakahirap ng kaligtasan talaga. Pero madali sa Diyos yung kung susunod ka dahil siya gagawa Kaya nasasabi ng mga apostol to kasi nga napakahirap ng dinaanan nila. Pero natapos nila yung landasin, natiis. Ganon din tayo. Nalalaman natin na napakarami tiisin. Pero kung makakapagtiis ka hanggang wakas, maliligtas ka. At kung ang matuwid ay bahagyang maliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kaya ipagkatiwala naman ng nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. So ipagkakatiwala natin sa Diyos ang ating kaluluwa, tayo yung nagbabata nagtitiis tayo ng pagsunod Kasi pag naipagkatiwala mo na sa Diyos at sumusunod ka na talaga, ay di kahit mamatay, di ba? Naibigay mo na Alam nga namang naibigay mo na hindi ka sasagutin ng Diyos. Sinagot ka na ng Diyos Sumampalataya ka na nga Ang tanong doon, ikaw ba talaga tunay na sumasampalataya na talaga? O akan ka pa rin, naglilingkod ka pa rin sa sarili mo, makasarili ka pa rin, mapagmahal ka pa rin sa sarili mo. Sabi sa huling panahon, maibigin sa salapi ang mga tao, maibigin sa sarili. Walang talagang pag-ibig sa Diyos. Pero kapag tunay na naging Kristiyano ka, tunay na naging born again ka talaga, gagawa ang Diyos sa iyo. Palalakarin ka nga sabi sa Ezekiel 36:26 Wibisikan ko sila ng tubig, lilinisin ko sila sa lahat ng karumihan nila, at palalakarin ko sila, ibibigay ko sa kanila ang aking Espiritu Santo, i-revive ko Espiritu nila, at palalakarin ko sila sa lahat ng aking palatutunan. So yung paggawa at yung pagnanasa, ibibigay ng Diyos sa iyo, makakalakad ka. Pero kailangan i-commit mo sarili mo. Submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. Kasi ang nag-uudyok lang naman sa atin ang demonyo Kaya pag naudyokan yung dati mong pagkatao dahil hindi mo pa naisuko Hindi pa kasamang napako sa krus yung dati, kaya pag naudyokan yun at nabulungan ni Satanas, sumusunod. Pero kapag ikaw ay talagang na-born again na talaga, talagang dinesisyonan mo na baliwala na lahat sa akin, makamit ko lang si Kristo, tsaka lang gagawa ang Diyos. Palalakarin ka sa lahat ng palatuntunan. Amen?